DXRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras alas 3:06. Sakit man sa hingtudan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Piritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Piritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Good afternoon, mga higala. Kumusta? Mayong hapon sa tanan. September 3 o manginaot ko nga ngatong kapunon maayo, no? Kay sa akong tanaw-tanaw, hangad-hangad ko diri sa atong palibot kining mura man og daot-daot ang panahon, pero naglutaw-luto apod si kainit. Muna nga di punta kumpiyansa. Okay, sa tanan ang atong programa nga Nuda Veritas madungog kini katulos usa ka semana, 1 hour lang, usa ka oras, matag adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes, no? Unya mudawat ni sa pangutana, ilabi na sa mga pangutana nga may kalabutan sa mga butang legal nga gapaningkamutan sa programang Nuda Veritas nga matubag mapasabot ang inyong tagsa-tagsa ka mga pangutana. So ang but ipasabot in kasugdo na mo yung mga tigom nga mga pangutana, gahambin mo sa mga problema legal paningkamuti nga mapadala unya ato pong tanawon og matubag ba nato, ha? Or labaw sa tanan ang access sa inyong mga pangutana duha pinagi diri sa atong contact number 0917 704 3210. Akong balikon, 0917 704 3210. Nya dayon ang ikaduha diri sa Facebook. Tanawa lang akong dagway ug makamatikod nga nimo nga naay katagaw taw niya umamaog dagway nako, ako na. So didto ninyo ibutang ang inyohang mga pangutana. Kaya ato kanang entertainon ang inyong mga pangutana. Unya tubagon pod nato dinhi sa ato ga pagpanaguban sa ato ga tulumanon. So gwapo nang atong sabot, ha. Unya dinhi ako ipahibaw di kaninyo nga kini ato ang programang Nuda Veritas na atay YouTube channel. Sa YouTube na diha makapili-pili mo sa mga topic na iskutan ni Frank sa maong programa. Mabuksan na to ang YouTube channel. Pag-type nining musunod, Nuda Veritas CDO. Ako balikon, Nuda Veritas CDO. Okay, og na mas mayo kay aron nga kining pagtuplok ninyo nana tuwa dito kabad-kabad ang mga nagkalalayng topic sa Nuda Veritas nga gibutang diha ug ang nagplaster diha o si GC James, no? Muna nga silipan ninyo diha kini para sa dili makadungog on time sa atong programa nga Nuda Veritas kay hapon man. So katong mga pipila nato ka mga igsuon, magabi na siguro sila maka-chance, no? Dalang tangday-tangday, mao na nga pwede ka mo makadungog sa ato nga mga diskusyon. Ag atong forma sa ato nga programa, dili simple nga outline type ang pagtubag, kundi diskusyon para sa pagpasabot ug masabtan og maayo kay kibaw man ta nga ang atong audience
sa atong programa Nuda Veritas, mauman ang atong mga higala nga mga mayukmok in town nga wala makatunob og eksakto nga edukasyon naa sa mga daplin-daplin, no, og pausahay daghang muduol nga mga mangingilad, mabiktima, dili sila makahuna-huna og maayo. Sa ingon na nga kalaki ug unsa manggaling, ayaw mo pagduha-duha pag-report sa mga otoridades kung gilimbungan kamo o panalitan o doon na kami mga pautana sa mga butang legal, ayaw po pagduha-duha sa pagpautana din sa Nuda Veritas. Kaya kita, kinsa pa may magtinabangay. Kita ra maging siguro, no? Muna nga namugna kining mao nga programa. Kung maminaw ka sa lain nga mga istasyonan sa radyo, wala programang ingon nila, ingon ini ang format. Kita ra din sa Radyo Ultra. Pusa kining pahimudsi ang panahon o isipang sumunganan kita sa inyong mga pautana diya mismo sa mga kabaranggayan. Kay kanang mga namuyo diya mismo sa daplin-daplin, no? Sayod man ta ang ilang giagad na kanang mga balita nya resulta sa sweltres mura ng ilang gituan. Ayaw kinapalapdan ninyo kanang huna-huna pinaagi sa pagpaminaw ilabi na sa atong programang Nuda Veritas para mapalapad ang inyong pagpanabot dili lamang sa unsa diha kundi paningkamuti nga ma-educate kamo nunot sa atong programa nga inyong badungog Nuda Veritas MWF din sa Radyo Ultra. Okay? Nalasige. Di tang langan-langan sa mani. Don't forget to like. O, kinsa may gahay mo nini automatic ni mo gawas? Ikaw. Mo ba? Oo, maninglis pa. Don't forget to like, share, and invite your friends to join live stream here on Facebook. Okay. Sakto sab. The more you share, the more people can enjoy and be part of the moment with us. Okay sab, maisad, no? Mura pa pinulungan sa Santo Papa. Okay, sige. Una pa na hatagan na itong pagtagad si JC James mo butang tanawa ni diha ang Facebook sa atong programa na ay mga introductory diha nga remarks. Alright, una pa na hatagan na itong pagtagad gikan ni Soroy ni Libs. Nuda Veritas, Sir Frank, isa ko ka forklift operator. Adi ay? Na may word ka ni adto. Nihawa ko sa maong skill kay maski na at kay in situ o driver's license perti man kabarat sa hatag sa mga kompanya diri sa atong lugar. Magulang wag sumpay nini ha. Tara. Magulang raman sa minimum unsa may pamaagi namo arong madungog ang panawagan sa mga skill sama ani angay man unta 650 jud ang saktong sweldo sa forklift. Mao ba na standard? Wa ko'y hinanawan, no? Sa ingon ni God, ilabi na sa suhulan. Primero, labi na bago ka pa, sugod ka magyod sa sinugdanan. So in other words, naakagyod sa minimum. Kining posibilidad mo increase, mo tubo ang atong sweldo, resulta nini sa sabot-sabot tali sa mga trabante ug sa management. Sa latod nga kung dunay dialogue, dayon masamtan sa operator, sa tag-iya sa baong kompanya, niya naay existing ruling or order gikan mismo sa Department of Labor and Employment, dunay dako nga posibilidad nga masakaan ang sweldo. Pero dili tanan nga mga kompanya sigurado nga makakomply niini. Kaya naa may mga kompanya nga dili large company. Naalay company diha pero gamay lang ang ilahang kapitalisasyon. Dili nila maapas
ang gi-required nga order o masunod nga order gikan mismo sa Department of Labor. So diha mosulod na dayon ang sabot-sabot tali sa mga trabante o sa management. Diha mga sabot-sabot nga mao ni ang atong pagabuhaton, mao ni ang ato ang mahatag di kaninyo, mora ni among ma-afford, dili na mo matubag gilayon ang inyong yangungo kay mura man ni mabot. Depende kini sa capacity sa usa ka kompanya. In other words, the company cannot be compelled to pay you as required by law sa Department of Labor strictly, no? If the company from the start is surviving. Igo-igo ra gyud in town. Igo-igo ra gyud. So dili gyud lugar mahibo nga kuan kining mapugos. Otherwise, forced to good ang atong mga kompanya. Tungod kay gusto magyuda ninyo o magpili mo, makatrabaho mo or dili. Kay kung pugson kami, mga pordoy manirame. Nya di na pud mo katrabaho. Muna nga naa diha ang sabot-sabot. Sabot-sabutan lang. Kamo pod nga mga trabahante, kabalo man mo musudong whether the company is earning or not. Tanaw ninyo nga sangkiig pa mura og gikan na hisukamod lisod pagyud kaayo makabangon gumikan lagi sa mga problema sa mao nga kompanya. Mahimo ba nga ato lang pong sabton ang ilang kahimtang? Sabot-sabot lang. Pero kung ikaw nakatrabaho ang imong galon sama sa capacity sa TNT, sama sa capacity sa San Miguel Corporation, makatarunganon ka nga mudiman. Nganuman kay ang kompanya adunay kapas nga makatubag sa inyong mga pautana gumikan sa kadako sa corporation nga inyong gitabuan, trabahuan. Labi karon, ultimo forklift, pagka daot na ng forklift, abtan og pila ka buwan kay gi-repair pa, tuagi machine shop pa, dili pa gid nato makuha dito sa machine shop kay ngano wa pa ikabayad pag impas dito sa trabaho sa machine shop. So ingon na kalisod sa mga dagkong kompanya kana easy kayo. Diba na nakita nimo nga kalainan. So meantime, sabton ninyo ang kahimtang sa ato agalon sa ato mga employer. Give and take lang, no? I will scratch your back. At the same time, you also scratch my back. Maro gida. Ha? I hope masabtan na nimo ni kuan ni Suroy ni Libs. Nasabtan taman imong kahimtang na naamata sa mga pagpahinanglan. Pero lisod kayo imong pugson. Lisod. Okay, direta Melbourne Atoro Dumagpe. Sir Frank, sa nasod nato ron naatay oil deregulation law. Sabot ko ana way control ang gobyerno. Apan nganong mas mahal man ang mga lugar nga layo sa syudad ang ilang mga gasolina. Mao na ni karon, no? Libog ko. When you go to Balingasag, ang ilang pagbaligya dito sa petroleum products, murag barato gamay kumpara sa CDO. Kung bot ni mo na naon, mag-transport ka sa imong produkto, pagpaingon ditong dapita sa Balingasag, expensive na. Pagatod pa lang. O pabalik, dapat mahal. Pero ang ilang presyo, diferensya diri sa tuwa, sa CDO. Di ko masabtan ang ilang estilo, ang ilang competition, nganong ingon ini. Kasta ko, di man ko kasabot. Dapat ang imong handling, ang freight, o sa termino ni ana, sa pag-transport nimo sa petroleum products, kung expensive, ipakang na nimo sa pagbaligya sa imong petroleum products sa mga lungsod kay expensive kay imo man ang gidala dito sa ilaha. Kunya ang depo nato ni aman sa Cagayan de Oro nas Bugo. Di ba? So dapat ang CDO kay ang depo ni amas dool
dili kayo gastos krudo nila pag-transport, paghatod, barato ang tao gamay. Pero mahal man. Ambot doon sa mga pamaagi, apel po ko nini, nga di po ko kasabot. Naasili ko galingong competition siguro nini, sir. O kiring nga competition, nadawat siguro ni sa Department of Energy o unsa pang mga ahensyas gobyerno nga nag-oversee sa pagpadagan, pag-distribute sa petroleum products sa mga kadaplinan sa tibok nasod sa Pilipinas. Sa Metro Manila, murag diferensya nga ang presyo. Matingala ka, other than that, na mga gimmick-gimmick sa mga petroleum distributor. Minusan nila o pila ka centavos, na dayon mo spark, na dayon ang balita nga minus dito. Muto nga dito na magpatubil, labi na ang mga taxi. Na usa ka gasoline station ni dapita sa Tablon, na nakasulti nako nga barato diferensya ang ilahang per liter sa petroleum products or sa gasoline. Ikumpara din sa ato ang normal o regular nga mga outlets, mga distributors sa petroleum products din sa sentro sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, as far as the explanation, di na nato may bawan. Ang atong presumption, mao nga, kana lang sila, I think, na sanction gikan sa hintundang ahensya sa atong gobyerno nining mga panahona. Adjot. Okay, sige. Ang nagapahutana ni adto mao si Melbourne Aturo Dumagpi. Naipahutana gikan ni Rodney Rakinrula. Nuda Veritas, Sir Frank, nakabalita ko nga nilayas na si Saldi ko diri sa nasod. Pahutana, if mapamatud-an nga dako siyang nakurakot unsay pamaagi nato para masingil siya. Ay I'm sure 99% di na jud mo balik ang kwarta nga iyang nakamkam. Naay mga proseso ni sir. Gawas og makonsensyahan si Saldi ko. Kung makonsensyahan si Saldi ko, no legal action needed in order for Saldico to return the money nga iyahang na remedyo gikan mismo sa gobyerno. Ang proseso, on the other hand, lahi. Kay imo pa ning filean og sumbong. Unya diha sa mao nga proseso, depende og unsay resulta sa inyohang mga yangongo ngadto mismo sa korte. Bawion ba? Suklian na o binlan na siya o gamay or tibuok nga remedyo nga kwarta ni Saldico sa pagpangawat sa pundo resulta nining anomalya sa kining flood control project ditong dapita sa Luzon, tibuok ba nga bawion? So malisod na nga proseso because there must be a court order. Ang order magmando kang Saldico nga isubmit niya ang statement of income sulod na ng mga tuiga. Sworn nga statement of income para makita nato og pilay ang nahabhab nga kwarta sa gobyerno and then magagad na din ta sa desisyon sa korte kung ang korte maingon ba ihatag na mong katunga ibalik ka na dito sa gobyerno or ang korte magingon dadaan tanang sapi iuli ngadto mismo sa gobyerno. Sa laktod nga pagasulti dili automatic ang atong pagbawi sa kwarta except kung si Saldico makahuna-huna kay nakonsensyahan siya kay makurat siya bag-o pa siya nalibang o niya paghuman niya gawas sa CR kalibangon na po siya kana ingon na gaba-gaba na so basig makaamgo si Saldico nga iuli na lang na kong kwarta tanan kay lain man akong paminaw sa lawas oy siguro may tabo na o dili automatic ang proseso dili automatic pinaagi gini sa due process. Kay tao man si Saldico.
Lupig lang tang saldi ko kay bugoy-bugoy magini siya. Grabe. Okay. Nala sige. Oliver Ampong Nalwal is watching. Buraska Bataa. Kini si Buraska Bataa. Murag talagsara ko makabasa ni si Buraska, no? Nola Berita, Sir Frank, hapit na kaslon ang akong igagaw sa kasalan ng bayan sa syudad. Mayo. Kay nailitson nini. Oo. Ga-expect me nga untay litson. Naagyo, di man na may tabo. Di na may tabo. Sigurado yun. Pero ayaw expect nga ang litson dako. Bagong panganak na, lami ka na, kagubgob ng mga bukog na ng bagong panganak nga, pagangalan kong litson, may dating. Oo, kami pa rin naglitson. Wow, oo. Pero ang gidakon sa litson, mura og igora makaon sa 5 ka tawo. Dili ta makapangibitar sa silingan tungod kay gagmay. Manang gidakuna sa litson nga ilang dalaon i-distribute human sa kasal. Pero na may kas 5,000. Napay red wine. Napay wedding cake. Napay bugas. Di ka malipay na. Kanya mag-lips to lips pag yun mo. Ganahan ka yun. Kaya magtamos-tamos ka man og lips to lips sa imong bana. Magpaka-paka lang imong pag lips to lips di sa imong asawa. Kunya nga rin, maingon nga, insakto na. Ato pag pakapin og lips to lips, kaya di nakadungog, gumikan sa paka-paka nga lips to lips. Munang, nindot, bibo kayo. Bibo kayo. Pero timan nini, muluga gyud ngadto-ngadto. Kaya ang palisi sa simbahan lahi. Katong gakasulon sa pare, most welcome ka na nila. Pero kanang mga minyo di sa kakiliran, nga ubanan sa politika, basin mabot ang panahon, nga dili kamo i-accommodate ang inyong mga bata, nga mabunyagan sulod mismo sa simbahan. Magbantay lang tani, anak. Okay? Sige, El Guerrero, John Macas. Kung ba kay El Guerrero ba? O ako bang may imagine mo, bitag pelikula ni nga ang kalo, mura o kalo nga taas bitaw, El Guerrero. Kalo nga taas nga murag gibali nga kon. O El Guerrero, John Macas. Noda Berita, Sir Frank, nagwapo, way paglubad. Ikay gasulti na. Need pa ba og sidula kung mukuha kog ID sa is? Kay national ID pamanggod ning akong daladala? Kadiyot lang ha. Sidula kay magkuha kog ID. Need pa ba og sidula kung magkuha kog ID sa is? Wala na may ID ang is. Tanawa ng imong ID, national ID, apil na ang is ni anak. Tanawa gani. Dawaton man na diha sa is. Kanang national ID maka, nga ang handle na ang postal office. Kunaan na, ayaw na paglukat-lukat diha, balido ka ng ID. Oo, sanay ha. Kay national ID pamanggod ning akong daladala ug wa nay lain kay aron unta na ako'y lig-on nga government ID nga mao ang is. Ayaw nagbuhatan na nga hago-hago ka lang diha. Hipusa lang na, tipigil lang ng imuhang ID. Ni ako style. Paminaw. Ako na ako'y national ID. At sa akong gibuhat, ipasirox na ko. Naigwapo nga, di lang ko magsaba kay mga commercial ni. Naigwapo nga musirox, nga ang dating murag original. Ipalaminate na yun.
Nya kanang ilahang pag-Xerox, balor na og equivalent to long size coupon ban. Balor nagnapulo ka ID. Tiyaw mo na, ang imong usa ka ID nanganak og napulo. So, ang imong original ID, pwedeng ibilin sa balay. Unya, day magdala-dala ka og duha ka ID. Napay na, walo ang nabilin. Ako nang gibuhat. Okay, ako naka-ID man ko sa senior citizen. Ako sa nang gihibo. So, kung malimtan nimo ang ID sa senior citizen o kanang imong ID nga gi-suggest nako nga ipa-Xerox na para mo daghan, nakapay daghan nga nabiling kopya Xerox. Ang dating na murag original gyapon. O unya ilaminate. Ay mura sad og correct oy tanan. Except lang kay naay special nga identification nga marking sa original nga murag dili ma-adapt diha sa pag-Xerox. Pero bintaha na lang na nga naa kay ID. So, palitan karon dala kag duha ka buk ID. Ang original to gibili nimo sa balay. Oh, imong ID sir, o niya pakita. Unless question nga gusto na kog original. Oh, pagtan nila sakto maging ID, dawato na nila. Og malimtan, kalimot ka na, kay nakabot ka na sa inyo. Oh, sus, ako ay din limtan. Uy, makaingon ka na din sa imong kagalingon, ilan na to, na ipamisiyom, siyam kabuk ID nga sobra. Si? Kanang imuhang tinguha nga magpa-ID sa SSS, dili na siya pwede. Kay appeal na kana siya sa national ID. Tanawa gani. Ayaw nag-adto sa SSS. Okay? Muna kay style. Oo. Na may panamsip. Kuy, ang ID na to, limtan. Makaingon ka na din. Ilahan na to. Nga naman, naapa makaidagang reserve. Makagasto ka lang sa ID. I think more than 100 na na. Kunya dayon kuhaan ka, palaminate. Ang gasto lang, magasto gamay. Pero, advantage sa imo ha. Kaya nagsubra naman imong ID. Maura gud tanan. Tanan-tanan, maura gud. Sulayin na, sugili ko, John. Oo. Sugili ka ko, magkaingon ka nga, tuod, no? Mo gina ang magkahitabo. Sige, mura nang ako nga advice na ko ni mo diha. I hope nga imo na nga sundon na nimo. Ay po, pagpabungol-bungol, sige lang kang inom diha. Karon yango-yango ka niya, malimtan ni mo, kay nakatagay ka naman pod. Ay na. Huwag ka nang inom na arama na. Diyon, may ka pa. May ka kay bata pa magka. Diferensya man tag edad. Maguam lang sa kunimo og pila ka tuig. Agi ko man na. Kanang inom-inom. Kada gabi inom ko. Kana to sa bagits-bagits pa. Kada magkaon, inom. Okay. Ang imo ha, trabante ka man. Imo sang hunanaon ay magtrabaho karaba ugma. Sayo ka karabag mata kay magsugod imo duty alas 6. Diba? So kada at the same time, disiplina man po na. Kung saan mo pag-observe ang oras. Pero naiuban nga bahalang magbinuntagay, bahalang malit siya pag-report dito sa opisina. Naiuban na pasag din na sila. Wa na tayo labot silang kinabuhi. I-suggest ko lang ni kay basim ba kuno na ka ba? Nga, kana bitong suggestion ni Sir Frank, murag undanon sa panalagsa. Panalagsa lang. Okay?
Sige. Salamat kayo. Walay baligya nga kuan diha. Itong mais. Dugay-dugay na, no? May panahon nga, hidlawon ko ka og mais. Wala, sige nga, lantaw-lantaw tan diri si JC sa puertahan kay, musinggit mo sa to, mais! Oh. Oh, singgit mo sa to. Okay. Sige, thank you. Diyot lang ha. Oh, sa pay laid nga, ipadagat ka po na mintras tanto na apatay oras. Sa pikas, basinog na wala. Wala po na. Okay, sa pikas. Okay. Diyot lang ha. Kay ato sa ding hunaon na tugmayo ang mga pangutana nga ato ang gakadawatan din kay arod ga pasabot nako para sa ato mga sukitik paminog unsan pag-explain para masabtan ni sa susamagbahen. Alright. Natubag ko na ni, no? Kining may tungod sa issue sa power of eminent domain. Ayo, kini ba ato mga pangutana, mga lakbit saysay, matiman-an ninyo ni. Kaya wa pa tayo hinanawan sa balaod, no? Nya ato lang ipalabay. Dili na tagaan og bili. Di ba? So atong paningkamutan nga doon na tayo mapupo nga mga pagtulunan sa tanan nga atong gipangisgutan dinhi sa atong programang Nuda Veritas. Aron sa ingon nga mabot ang panahon, no? Nga magamit ninyo ni karon dili pa ni magamit. Naanay inyong stock knowledge. Naanay inyong stock knowledge. Sama panalitan ay site na ko ni. Kini common kay ni. Naay checkpoint, naay taga-Comelec, naay PNP, napag yung mga tanod diha sa checkpoint. Paglabay nimo sa sakyanan, transparent ang imong sakyanan, dili tinted. Klaro ka diha mismo sa sulod sa mong sakyanan. Unya ga checkpoint sila. Pwede ba ang pulis, ang PNP, tanod, o kinsa pa'y naade sa checkpoint, maka-ukab-ukab diha mismo sa trunk sa sakyanan, sa drawer sa inyong sakyanan, on the guys nga magpaygayon sila routine, checkpoint, or inspection. Basta-basta ba sila makawahing o maka-order nga mga naog mo sa sakyanan kay doon na ilhan tan-aon nga illegal, unsay tubag niya na. Ang tubag dili. Kay sigun sa balaod, kung naagaling sa search of moving vehicle, diha mismo sa checkpoint kanyong gipahunong. Ang gahom sa mga nagbantay sa checkpoint, limitado lamang sa pagtanaw. Visual search. Sa visual search, ang naa sa checkpoint, igo lang mulantaw. Kay visual man. Igo lang mo tanaw. Kung kamong mga dagwaya, unprescribed bag dagway, questionable ba inyong dagway, o unsa. Dili pwede nga pakanaugon kamo, diya pang ukayon dayon ang mga pitsi-pitsing mga karga, lakip na ang naa sa likod sa inyong sakyanan. That is illegal search. So, atong tibanan, basta nga ni checkpoint John Macas na minaw ka man ugaling, dili sila pwede nga makaduki-duki sama sa motor. Illegal man ang gibuhat nila nga mga blidihan dapita sa trunk. That is not allowed. Limitado sila sa visual search. Gawas siguro, kay nakita nila nga ang tumoy-tumoy sa silupin, nga gisudlan sa Cebu,
nakita dito sa lingkuranan sa trunk sa motor nga naa may gasuwil nga kuan o kaning silupin murag gaduda kunin da unya naa may murag ga pangatagak o ga pangatagak siya po galing ni. So makahangyo ka na dayon nga pwede ba imong abrihan ang trunk? Nga unsay tawag nyo na U-box. O pwede ba maabrihan ninyo? Kung dili siya musugot, di mo makapugos. Di mo makapugos. Unless kung dayag na gyud sa inyong pananaw, nga kamo konbinsido, nga kanang gasiwil nga silupin, mo nang silupin ng akong nadakpan na tumiaging adlaw, maugitan ng itsura na konbinser ka nga gisudlan og illegal drugs. Mao na ang kahitabo. Daga na kay mga violasyon nini. Ang pagkasado na ko nini, ang nasa checkpoint. Busa ka mo kung magkanda ka mo og checkpoint, diya mismo sa mga kadalanan. Atong siguroon, nga ang naa din dapita sa checkpoint, kinahanglan gayod ma-educate siya ug unsa iyang function nga naa siya sa checkpoint. Mag-cellphone ba lang ka siya? Maglingkod-lingkod ba lang ka siya? Or iyang i-enforce ang nakatunan niya. Gilecture sila, giseminar sila mayo, nga kutob lang yun sila sa lantaw-lantaw, visual search. Ayaw pagkuha ninyo, ma-educate muna ng bahina. In taon sa mga drivers motor, puyok, ang driver sa auto, puyok ang dako. Sige sir, abrihan ako sir. O sa tanawa sir, tanawa. O, ano na. Hindi mo na pwede. Kilimitado lang sila sa visual search. Pananglitan. Nakalantaw sila. No? Or nanglugos sila. Siya naog na sa, sir, palihog naog kay, doon na mo ginakasultin ako, sir, nga, kamo ko no, magdaladala mag-armas. Mukuot ko diya sa imong ningkuranan, sir, kay basig na ay gitipigan diya. Ang taon, ang inosente, naog po. Unya dayon, ang PNP, kuot po dito. Nakasakop siya og armas. Madawat ba kana siya nga ebidensya? Muna po ang pangutana. Di ba? Madawat ba kana siyang ebidensya? Depende. Kay kung panalitan ang ihang pag-search, kumbinsido siya nga gadala og armas, doon ay dako nga posibilidad nga kining nakuha niyang ebidensya, madawat sa korte. Pero kung panalitan, ang dumadakop, illegal gyud ang iyang pagkuha. Wa ni kabaw ang tag-iya sa sakyanan ug asa gikuha niya ang armas, planting evidence. Madawat ba kana siyang ebidensya diya mismo sa korte kung magasinubungay na? Natural dili. Why? Kay kana gitawag og fruit of the poisonous tree. Inadmissible kana siya nga ebidensya oras nga magpresentar sila og ebidensya ditong dapita sa korte. Mingon ang prosecutor, Your Honor, we would like to present an evidence. Oh, this is real evidence. We were able to confiscate caliber 45 firearms, short arm, Your Honor. We would like to present this before this honorable court, and we request to please admit this as an evidence. Natural, ang imong
makaatbang sa korte. Tugod kay minaro man itong pagkakuha sa armas. Wala insakto nga mga pamaagi. Musupak gayod. So gatawgon ka na, mo argue ang abogado sa pikas nga, Your Honor, we object for the presentation of the evidence and we request the Honorable Court to reject this evidence because this is a product of a poisonous tree or a fruit of the poisonous tree. Kay illegal ang search. So, igo na ang magkahitabo. Pusa ka mo diya sa checkpoint, kung gaduha-duha mo sa inyong trabaho, tinood, tindog-tindog lang ni sila na manigawa, kung yaday na manawag sa telepono, krrrring, tubag na, hello, o, di pa ko makauli kay gaduty ko, way siguro nga, kuan, mabuntagan mi diri, pero lain din nga buntag, dito din sa laing nga bukton. Kinahanglan nga magpatudlo gid mo, sir, mag-checkpoint ta, sir. Unsay atong buhaton ni sir? Mangutana mo sa inyohang mga labaw para dili mo lugwa kamo nga mga ignorante. Okay, I hope nakuha ninyo ang bot na to ipasabot, ha? Sige, kadot lang, ha? Good. Okay, basin o doon ay gabot. Okay, dere. Lain nga sitwasyon. Kasal. Pabinaw, ha? Kasal. Kasal. Ang kasal doon ay essential nga requirements, requisites. Authority to administer marriage and the license. Kana essential gigay na. Nga ambot ipasabot nga ang pari, imam, minister, pastor, nga kung magkasal man o galing sila, ano na gid sila'y authority gikan sa ilang labaw. Panalitan, ang pastor may magkasal. Siguro na to nga active pa ang iyang authority sa iyang pagkapastor para ang kaminyoon valid. Kay mao man kani ang requisitos ubos sa atong family code. Now, panalitan ang pautana mao ni. Ubos sa atong balaod sa Family Code of the Philippines nag-ingon nga sa inyong pagkasal, babae o lalaki, sigon sa Family Code of the Philippines, naagi witness duha. Gi-specify kana, giklaro kana sa atong Family Code. Dabi karon sa pagkasal, usaraman ang witness nga mitambong. Unsa may tabo sa kaminyoon. Balido bagyapon ang iyang kaminyoon. Nga nagingon man ang Family Code nga saksihan sa duha, pero karon ang uso may para daghang regalo madawat nila. Madunduman ko doon ako'y amigo. Gikasal siya. Maluho ang kasal. Dias Nazareno. Oo. Naku kadaghan bagay siya maninoy. Iap-iap na mo mga 50 tahon. Tungod man, pila ang istorya, nadungkan na mo nga doon na iyang maninoy nga tag-iya o dako nga mall ba to, tindahan din sa to. Giregaluhan siya aircon, naapag yung refrigerator, balay na lekuwang. Ang kakitabo na to. Kunya, makaingon dito sa atong kagalingon nga, kinang daghanon na to ng atong mga maninoy. Pero ang atong Family Code of the Philippines nag-require lang duha ang mga mahimong maninoy. Di na kinanglan nga daghanon. Kaya klaro man sa atong Family Code. Sa lagtod ka kung duha ang atong maninoy, balido ang kaminyoon. Dabi karon,
Kay imbis gahuwat ta si kaduha karon nga witness sa kabidyoon, usaray ni tungha. Nahuman na ang kabidyoon, nahuman na ang seremonyas. Gihutuwatan siya for about 15 minutes, 15 ka mga minutos. Ang kakitabo, wag yun mo tungha ang usa ka maninoy. What happened sa iyahang marriage? Is it a valid marriage? Is it a voidable marriage? Kay klaro man sa balaod sa atong family code nga duha ang witness, pero nito nga usara. Ang tubag ni ini valid ang kaminyoon. Pero it can be avoided or voided. Why? For lack of the necessary witnesses. Kay kulang og isa. But the marriage is valid. It is annullable marriage. Ang uban na di naman ang akuan siya, bahala na to sa maninoy makatambong, oy. May rasab, dako-dako ba itong kaon niya, itong preparasyon gamayra. Lain ra ba ning maninoy? Ako nakamaninoy ko part, high school ko. O ambot kanong gimaninoy sa gudid to. No, tingala kay ko. O ikaw ka na maninoy ha? O ususwara ba ko isulob na kay maninoy spotting malugar ta maninoy. Siya ay naguna na ang imong hunanaon pag humani mo kasal. Lami ang imong pagkaon. Mo ba? Okay. Nauman ang kasal. Murag special ang treatment nimo diri ka. Oh, diri ka lingkod. Sus. Pagka gana magyud kayo. Ya. Batanon ka pa. May kang muhabhab. Kalaguto lang ang unsa ni kalaguto lang ang buko-buko sa litson. Oh, ukab pa. Oh, kalaguto lang agi. Limtan na gud ang ubang putahe bay. Oo. Na ako ganahan ko kana bitong gusok nga pinauga pagkaprito. Oo, naay gamay nga harina. Ganahan kay kumukaon kay may man pagkatimpla. Ay gamay ra ako kaon didto ko sa kuan kay batanon pa ta. Lagurot lang ukab sa kuan sa lechon lagatak lang. Oo, pa yang magkikistorya ang laing mananoy kamore pa istorya ako magkaon ko. Ay. Oo. Na aw abin na ko mais. So ino na ang istorya. Nakabata pag ko og paringti magunako. Siya nga kay usas magbata. Napil istorya, high school kapon ko. Bata, bunyag, simbahan. Labay ang katuigan part. Nisakay og barko. Nautical man to. Niabot sa balay din Nagpaila. Binata ko nun ako siya. Ang iyang papa, igagaw na kong tagsa. Naku ha? Kadako na ba kayo din mo? Siya katrabaho na ko, ambot to, Choy ba siguro yung tawag sa ko ha? Nagtrabaho na ko, gikan ko sa barko. Unya kaning nakoy uyab di sa lanaw. Sa ba itong malungsod sa lanaw ko nang, way mga ko, kanang dagampa, kapatagan na siguro to. Na-schedule, kasulon ko no sila na preparar. Maninoy na sab ko. Oo, maninoy na sab ko. Nakuha na sab ni. Kaning hab-hab na sab ni. Oo. Di na ko gusto i-frustrate kay giilara ba ko niya nga manino sa bunyag niya. Nako, sige, paibawa ko kano sa. Siguro 3 months after pa, natigayon gyud. Nako, kini, bahog-bahog na sa ni. Humagkasal, grabe kay ni nga usap-usap na ni sa mga linuto. Diha part, di bang gyud mawala ang litson. Ay, noon sa badi ay. Ingon na. Mura po itong among pagkita. Nako, mauli na ko sa Cagayan de Oro. Ayo-ayo mo din Sa ba nga lungsod si Balingit?
player sa PBA, mao nga lungsod. Diyan dapita sa Lanao. Ako, ayaw mo din niya, maka-chance mo, ato mas balay, suroy-suroy. Wa naman kabalik. Basin umubalik to, nga sakit na ang tuhod na to. Grabe ng mga kalit ba ang pagtuyok sa panahon. Di mo may bawan, oy. Di mo may bawan. Basta piskay, manikamot lang ang mga bata part. Manikamot lang. Namagay ubang ginikanan. Ako, palitan sa kuha. Pagkahuman ako eskwela, sa grade 4, igon sa akong papa, undang ka ng eskwela, total, makabutar ka naman. Naku, kwartong grado rin makukutob. Siya, makasulat ka na, makabutar ka na. Grabe, no? Ato mga ginikanan nga nito, dili sila particular sa education. Nya, maibog lang ka kay ang imong mga kabats ni mo mga classmate, ingon nga, na-enroll ka na. Labi na pag-graduate na to sa elementary. Nang tado pila ka semana, imong naagbat ni mo imong classmate, ingon nga, na-enroll ka na. Ikaw, wa ka pa plano sa imong kanabuhi, ma-enroll ka ba kayo way kwarta? Naun sa may mo itubag. Uli ko balay, oy. Hilag ko ba? Kay nuklog ko, suspaitan ng watay kwarta, oy. Lisod kayong panahon. May paibaboy lagi kay kada semana balikan mig manok kay palitan og tahop ang baboy. May pa baboy. Pila istorya may nga ni kadun ay nag-finance nako. Importante ang education hantod nining mga panahon na. Karon lang mura og nabulabog gamay kay giapilan og adik-adik. Lisod na kayo. Kanadto wala na. Pag panahon nga high school ko, mabasa lang na muna kay ga-subscribe man may newspaper na to. Kada estudyante requirement na newspaper. Unsa ba ito yung ngalan sa newspaper? Ang Last Word Review. Oo. Kada semana nag-aabot yun to kay magawas man sa exam. Mabasa din na mo. Usa ka kuan na dakpan sa Manila, o kana mo kini Cebu. Magunon na din may unsa ba kining Cebu? Kaya nadungog marijuana man. Marijuana. Wala nang Cebu kaniadto. Karon niluklok na nato sa bulsa ang Cebu. Pastil ang paita. Well, wa na tayo panadugoras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Ako lang ibatbat kaninyo ang topic nga hisgutan ni Ma'am kargabi sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Niya ayaw na pagsukit-sukit. Kanus akakuhaon ni kamatayon. Ang importante sa tanan nga ikaw andam. Akong balikon. Ayaw na pagsukit-sukit. Kanus akakuhaon ni kamatayon. Ang importante sa tanan nga ikaw andam. Okay. So maone, alas 6:30 ang takna sa kagabion, inyo kining babati din sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mula Hutay, uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Alright. Sa nga sa tungkuyog, karong hapuna, diri sa Pikas nga Lawak, GC James, uban po ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information, lakip na si Kagawad Aga Suwan nagdala sa Padayon Pilipino diya sa City Council. Kami magaingon ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon.